Sa bawat araw na dumarating, may mga pagkakataong pakiramdam natin ay napakabigat ng lahat. Tahimik ang paligid, pero sa loob mo may sigawan. Hindi mo alam kung saan ka huhugot ng lakas. Pero ngayong oras na ito, naniniwala ako, may dahilan kung bakit ka nandito. Hindi mo ito nakita lang, hindi aksidente ang pag-click mo sa panalangin ito. Ito ay tugon. Tugon sa panalangin mong matagal mo nang ibinubulong habang lumuluha. Sinabi ng Salmo 34:17, ang matuwid ay dumadaing at dinirinig ng Panginoon at inililigtas sa lahat nilang mga kapighatian. Ngayon, samahan mo akong manahimik sa presensya ng Diyos. Ilapit natin ang puso natin sa Kanya dahil may pinto ng langit na bubukas sa iyo. Ngayon, kapag ang umaga ay dumarating, hindi lang liwanag ng araw ang ating hinihintay, kundi ang liwanag ng Diyos na nagbibigay pag-asa sa puso. Sa bawat paggising mo, may mensahe si Lord. At ngayong umaga, ito ang Kanyang sinasabi, "Anak, naririnig ko ang iyak mo, hindi ako tahimik, kumikilos ako." Sa gitna ng lahat ng iniisip mo, gustong iparamdam ng Diyos na hindi mo kailangang maglakad mag-isa. Ang Kanyang presensya ay malapit, mas malapit kaysa sa hininga mo. Sabi sa awit 5:3, "O Panginoon, sa kinaumagahan ay didinggin mo ang aking tinig. Sa kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo at magbabantay ako." Yan ang ginagawa mo ngayon, nagbabantay sa tugon niya. At alam mo ba, sa sandaling ito pa lang, ang langit ay gumagalaw. May direksyong dumarating, may biyayang binubuksan. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng detalye, kailangan mo lang maniwala. Dahil ang pananampalatayang buo, kahit hindi malinaw ang daan, yan ang hinahanap ng Diyos. At ngayong araw na ito, may ilalagay siya sa puso mong kapayapaan na hindi kayang sirain ng mundo. Ngayon, tahimik mong ilapit ang puso mo dahil magsisimula na tayong manalangin ng taimtim. Isulat sa comments, "Panginoon, nagsusumamo ako mangusap ka sa akin." At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin magdadala ng liwanag sa iyong araw. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa katahimikan ng umagang ito, kami po'y lumalapit ng buong pagpapakumbaba. Inaanyayahan ka po namin sa lugar na ito, sa bawat tahanan na nanonood, sa bawat puso na naghahanap sa iyo. Wala kaming ibang inaasahan kundi ang iyong banal na presensya, ang iyong pagkilos, ang iyong tinig na muling magsasabing, "Narito ako anak, hindi kita iniwan." Sa umagang ito, Ama, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat. Kahit na hindi pa namin nakikita ang kasagutan, pinipili naming magpasalamat na parang natanggap na namin ito dahil alam naming tapat ka. Sinabi mo sa Jeremias 33:3, "Tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipakikita ko sa iyo ang mga dakila at mahirap na mga bagay na hindi mo nalalaman." Kaya tinatawag ka namin ngayon, O Diyos, gamit ang lahat ng aming lakas, pananampalataya at mga luha. Naririnig mo po ang mga iyak na hindi masambit ng labi. Nararamdaman mo ang bigat na hindi mailarawan sa salita. At sa gitna ng lahat ng ito, ikaw pa rin ang aming pag-asa. Panginoon, kung may bahagi ng aming puso na nadudungisan, linisin mo po kami. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga desisyong hindi ayon sa iyong kalooban. At ngayon, sa iyong habag, kami nagsusuko, buong puso, buong buhay. Itinataas po namin ang bawat sakit na nararamdaman ng aming katawan. Hipuin mo kami, Panginoong Hesus. Gaya ng ginawa mo sa bulag, sa kitongin, sa paralitiko, kaya mo ring hipuin ang sinumang nananalig ngayon. At higit pa sa kagalingang pisikal, hinihingi rin namin ang kagalingan ng aming puso, ng aming kaluluwa, ng aming isipan. Pawiin mo ang pagod, ang pangamba, ang mga alalahanin na halos lamunin na ang aming pananampalataya. Banal na Espiritu, dumaloy ka ngayon sa mga nanonood. Isa-isahin mo po ang bawat sulok ng kanilang buhay. Baguhin mo ang kapaligiran nila mula sa kaguluhan patungo sa kapayapaan,
mula sa kawalan ng direksyon patungo sa malinaw na gabay, mula sa lumbay patungo sa pag-asa. Alam naming hindi pa huli ang lahat, hindi pa tapos ang Diyos. Sa katunayan, ito ang simula ng panibagong yugto. Panginoon, ibuhos mo po ang iyong biyaya sa mga naghahanap ng trabaho, sa mga walang pagkain sa mesa, sa mga nawawalan ng gana sa buhay, sa mga magulang na hindi alam ang susunod na hakbang, sa mga kabataan na naliligaw ng landas, sa mga asawa na nawawalan ng lakas magmahal. Ibalik mo ang apoy, ibalik mo ang pananampalataya, ibalik mo ang sigla ng aming espiritu. At sa mga nananalangin ng milagrong kailangan na ngayon, hindi bukas, Panginoon, ipakita mo po na ikaw ay Diyos na kumikilos sa tamang panahon. Ipadama mo na hindi ka nananahimik. Ang langit ay bukas sa kanila. Itinataas namin ang mga papel na may resulta, mga pangalan na nilalaban sa panalangin, mga suliraning pinipilit naming ayusin pero alam naming ikaw lang ang may sagot. Bigyan mo kami ng karunungan, kapayapaan at himala. Ama, salamat sa Espiritu Santo na gumagalaw ngayon. Sa bawat hikbi may paghilom, sa bawat panalangin may tugon. Tulad ng sinasabi sa awit 91-15, siya'y tatawag sa akin at ako'y sasagot sa kanya. Ako'y sasa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Iyan ang pinanghahawakan namin ngayon. Hindi ang nakikita ng mata, kundi ang sinabi mo, at sapat na ang salita mo, Panginoon. Hindi ito babalik sa iyo ng walang bisa. Kaya't sa bawat isa na nakikinig ngayon, hayaang madama nila ang kapangyarihan mo sa mismong sandaling ito. Hayaang pumasok ang bagong pag-asa sa puso nila. Bigyan mo sila ng tahimik na tiwala na kahit wala pang nangyayari sa labas, may ginagawa ka na sa loob. Bawat segundo ng pananahimik mo ay puno ng layunin. Bawat delay ay hindi pagtanggi, kundi paghahanda para sa mas malaking biyaya. Panginoon, salamat po. Salamat sa pag-ibig mong hindi kami pinabayaan. Salamat dahil alam naming may ginagawa ka sa likod ng eksena. Tulungan mo kaming maghintay na may pananampalataya, magtiwala na may kagalakan at manalangin na may kapangyarihan. At ngayon, Panginoon, tinatanggap namin ang iyong presensya. Salamat sa kapayapaang dumarating ngayon. Salamat sa bagong simula. Salamat sa milagro na papalapit ng papalapit. Hinihintay namin ito, Panginoon, na may bukas na kamay at pusong puno ng pananampalataya. Alam naming darating ka. Alam naming hindi mo kami bibiguin. At sa iyong pangalan, kami nagpapasalamat na. Aming sinasambit ito. Amen. Kapag nararamdaman mong may gumagalaw sa puso mo habang nanalangin ka kanina, huwag mong hayaan itong mawala. Panatilihin mong bukas ang puso mo dahil may kasunod pa. Ang presensya ng Diyos ay nagsimulang kumilos at hindi niya ito ititigil. Kaya habang nananatili ka dito, tandaan mo, may mga sagot na hinug na para sa iyo. At may mga salita si Lord na gusto niyang sabihin ngayon din. I-comment mo ngayon ng buong pananampalataya. Panginoon, handa na ako sa milagro mo. Sabihin mo rin kung anong dasal mo ngayon para maisama natin sa panalangin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yan dahil araw-araw may panibagong liwanag na ibinubulong ang Diyos para sa iyo. Narito ang pagpapatuloy ng iyong video mula sa mismong pagkilos ng Diyos sa panalangin patungo sa kwento ng pananampalataya na magbibigay inspirasyon at direksyon sa mga puso. Kapag ikaw ay nanalangin at parang walang sagot, tandaan mong may mga panalangin sinasagot ng Diyos, hindi agad sa paraan na gusto mo, kundi sa paraan na mas makakabuti sa iyo. Maraming beses, ang tunay na sagot ay hindi sa milagro na panlabas, kundi sa pagbabagong panloob. At walang mas magandang halimbawa nito kundi si Hana, ang ina ni Propeta Samuel. Isipin mo siya, isang babaeng taon-taon ay umaakyat sa templo, bit-bit ang matinding pangungulila sa anak na hindi pa niya nakikita.
Araw-araw siyang nilalait, hinuhusgahan, at iniisip ng mga tao na baka pinarusahan siya ng Diyos. Pero hindi siya huminto, hindi siya bumigay. Sa halip, sa isang araw ng matinding pananabik, pumasok siya sa templo, lumuhod, at naglabas ng isang panalangin na hindi na niya napigilan. Sa 1 Samuel 1:10-11, ganito ang sinasabi, "At siya'y nagdadalamhati sa diwa at dumalangin sa Panginoon at umiyak na mainam. At siya'y nanata ng isang panata at nagsabi, O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang kapighatian ng iyong lingkod." Dito makikita natin ang lalim ng puso niya. Hindi lamang siya humihiling ng anak, kundi isinusuko na rin ito sa Diyos, kahit hindi pa niya natatanggap. Ganyan kalalim ang pananampalataya. Kaibigan, baka katulad ka ni Hana ngayon. Taon na ang lumipas at ang hinihiling mong sagot ay tila napakatagal dumating. Pero gaya niya, gusto kang dalhin ng Diyos sa punto ng lubos na pagsuko. Hindi pagsuko dahil sa pagod, kundi pagsuko dahil sa tiwala. Kapag isinuko mo sa Diyos ang hinihintay mong kasagutan, saka siya kumikilos sa paraang higit pa sa inaasahan mo. At hindi lang milagro ang dumating kay Hana. Ang dumating ay propeta, si Samuel, na ginamit ng Diyos para baguhin ang kasaysayan ng Israel. Isang sagot sa panalangin ang nagbukas ng pintuan para sa bagong yugto ng plano ng Diyos. At marahil ang sagot sa panalangin mo ngayon ay hindi lang para sa iyo. Baka ito ay para rin sa ibang tao, para sa pamilya mo, para sa susunod na henerasyon. Sa bawat luha na hindi mo maipaliwanag, may nakatagong biyaya. Sa bawat oras na hindi mo na alam kung paano pa mananalangin, si Espiritu Santo ang sumusalo sa iyo. Kaya huwag mong sukuan ang panalangin. Huwag mong tigilan ang pagkakatok. Sapagkat sa oras na akala mong tahimik ang Diyos, doon siya lalong malapit. Sa oras na akala mong walang nangyayari, doon siya mas aktibo sa likod ng eksena. Gaya ni Hana, magsimulang manalangin hindi lang para humingi, kundi para magsuko. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, kahit wala pa akong natatanggap, naniniwala akong tapat ka. At sa bawat pag-amin ng pananampalataya mo, may pintong bumubukas sa langit. May kasagutan na hindi pa nakikita ng mata, pero nararamdaman na ng Espiritu. Isipin mong muli ang mukha ni Hana matapos ng panalangin niya. Hindi pa niya nakikita ang anak, pero ang mukha niya ay may bagong sigla. Bakit? Dahil alam niyang narinig siya ng Diyos. Ganon din ang gusto niyang mangyari sa iyo ngayon. Bago dumating ang sagot, unahin mong tanggapin ang kapayapaan. Bago mo hawakan ang himala, hawakan mo muna ang pangako, sapagkat ang pangako ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ang tanong ay ito, handa ka bang maniwala kahit wala ka pang hawak? Handa ka bang magpasalamat kahit wala pa ang sagot? Handa ka bang maging katulad ni Hana, manalangin, magsuko at maniwalang may gagawin ng Diyos? Dahil sa sandaling iyon ng pagsuko, dumadaloy ang tunay na milagro. At sa buhay mo ngayon, naniniwala ako, may paparating na Samuel. May sagot na higit pa sa hinihingi mo. May biyayang babago hindi lang ng sitwasyon mo, kundi ng buong direksyon ng buhay mo. Kaya habang nananatili kang bukas ang puso, hayaang sumiksik ang salita ng Diyos sa kaluluwa mo. Tanggapin mo ito. May ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo man nakikita, pero darating ito, mas totoo kaysa sa takot mo, mas matatag kaysa sa mga duda mo. Ngayon, habang patuloy ang presensya ng Diyos sa paligid mo, gawin mong panalangin ang mismong pananampalataya mo. Huwag kang matakot na magsabi sa Kanya ng lahat, takot mo, pagod mo, pangarap mo. Dahil si Hana, hindi lang nagdasal ng ganda ng salita, nagbuhos siya ng puso, at iyan din ang kailangan gawin ngayon. Kung nararamdaman mong ito na ang oras, ito na ang pagkakataon mo para manalig na may kasagutan, huminga ka ng malalim at sa puso mo, ulitin ang panalangin ni Hana. Panginoon, tingnan mo po ang aking kapighatian. Dahil hindi lang niya ito titingnan, kikilos siya. Isulat sa mga komento,
Panginoon, sinusuko ko ang lahat, manalig akong may sagot ka para sa akin. Sabihin mo rin kung anong hinihiling mong Samuel sa buhay mo, isang milagro, direksyon, kagalingan o kasagutan. At huwag kalimutang i-share ang video na ito sa sinumang nangangailangan ng himala dahil maaring ikaw ang maging sagot sa panalangin nila. Narito ang pagpapatuloy ng iyong video sa ritmo ng Espiritu, sa lalim ng presensya ng Diyos. Mula sa panalangin may pagsuko gaya ni Hana, ngayon ay oras na para tanggapin ang deklarasyong nanggagaling sa langit mismo. Sapagkat ang Diyos, kapag nakitang handa na ang puso mo, magsisimula ng magsalita. At kapag siya ay nagsalita, ang imposible ay natutunaw. Sa oras na ito, nais kong ulitin sa iyo ng malinaw, may himalang dumadaloy na ngayon. Hindi bukas, hindi sa isang araw, kundi sa mismong sandaling ito. May mga pinto na binubuksan na hindi mo pa nakikita. May mga tawag na inihahanda na ng langit. May mga desisyon na minumolde sa likod ng mga eksenang hindi mo inaasahan. Sapagkat ang Diyos, kapag nakita niya ang pananampalataya mo, kahit kasing liit lang ng butil ng mustasa, kumikilos siya. Tandaan mo ang sinabi sa Marcos 11:24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anumang bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, maniwala kayong tinanggap na ninyo ito at ito'y mangyayari sa inyo. Hindi ito haka-haka, hindi ito kasabihang pampalubag loob. Ito ay salita ng Diyos. At ang salita niya ay buhay, aktibo at totoo. Gusto kong tanungin ka ngayon, kaya mo bang magpasalamat na parang natanggap mo na ang kasagutan? Kaya mo bang ipikit ang iyong mga mata at sabihin, salamat Panginoon sapagkat natanggap ko na kahit wala pa sa kamay mo. Dahil ang ganitong klaseng pananampalataya ay siyang gumagalaw ng himala. Kapatid, may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng lohika, pero kayang ipaliwanag ng pananampalataya. Gaya ng babaeng dinudugo ng 12 taon, walang pag-asang ibinigay ng mundo sa kanya. Ubos na ang lahat ng yaman niya, ubos na rin ang pag-asa. Pero nang marinig niyang dadaan si Jesus, sinabi niya sa sarili niya, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. At anong nangyari? Sa mismong sandaling iyon, gumaling siya. Bakit? Dahil naniwala siya. Gusto kong maramdaman mo ang lakas ng pananampalatayang iyon. Gusto kong hawakan mo sa iyong isip ang larawan ng babaeng iyon, lumalapit sa gitna ng karamihan, nanginginig, pero determinado. Sapagkat alam niya, ito na ang sandali, ito na ang araw ng kanyang kagalingan. Wala siyang ibang hawak kundi ang kanyang pananampalataya, at sapat na iyon para gumalaw si Jesus. Sa oras na ito, itinatayo kita sa pananampalatayang iyon. Inaanyayahan kitang lumakad sa loob ng iyong himala. Hindi bukas, hindi next week, ngayon. Ang mga salita mo, ang pananampalataya mo, ang panalangin mo, lahat ito ay may kapangyarihang maglabas ng bagong simula. Kaya't huwag kang tumigil sa pag-asa. Huwag mong hayaan ang mga nakaraan mong kabiguan na pigilan ang darating mong tagumpay. Ang Diyos ay hindi limitado sa sitwasyon mo. Siya ay Diyos ng oras at panahon, at kaya niyang baguhin ang lahat sa isang iglap. Kaya niyang ituwid ang matagal ng baluktot. Kaya niyang bawiin ang mga nawala. Kaya niyang palitan ang sakit ng kalakasan, ang kawalan ng kasaganaan, ang takot ng kapayapaan. Ang tanong ngayon ay ito, kaya mo bang sabihing Amen kahit hindi mo pa alam kung paano niya gagawin? Kaya mo bang palayain ang papuri kahit hindi mo pa nakikita ang resulta? Dahil kung kaya mo, kapatid, ikaw ay handa na sa milagro. Sa himalang hindi mo kayang bilhin, hindi mo kayang abutin, pero kayang-kaya mong tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayong umaga, sa presensya ng Diyos, magsimulang magsalita ng buhay. Huwag mong ulit-ulitin sa isip mo ang takot, ang pag-aalinlangan, ang galit. Ulitin mo sa puso mo ang salita ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, ako'y pinagpala. May sagot ang panalangin ko. Ako'y ginagabayan ng Diyos. Ako'y ligtas sa kamay niya.
may bago siyang simula para sa akin. Sapagkat habang sinasabi mo ito, pinapalitan ng Diyos ang nararamdaman mo. Binabago niya ang takbo ng isip mo. Binubura niya ang mga sinungaling ng kaaway na nagsasabing wala kang pag-asa. At gusto kong ipaalala sa iyo ngayon, hindi mo kailangang perfect para tumanggap ng himala. Hindi mo kailangang sobrang bait para pakinggan ng Diyos. Ang kailangan mo lang ay bukas na puso at pananampalatayang handang sumunod. Kahit umiiyak ka, kahit hindi mo maintindihan lahat, basta't sumusuko ka, tumatawag ka at nagtitiwala ka, diyan nagsisimula ang supernatural na pagkilos ng Diyos. Kaya habang nananatili ka rito, hayaan mong marinig ito ng paulit-ulit sa puso mo. Hindi ako huli sa plano ng Diyos. Hindi pa tapos ang lahat. At sa katunayan, baka ito pa lang ang simula ng lahat. Simula ng pagbabalik ng kalusugan mo. Simula ng kaginhawaan sa pananalapi. Simula ng pagkakaayos ng relasyon sa pamilya. Simula ng pagtupad sa matagal mo ng pangarap. Sapagkat sinabi niya sa Isaiah 43:19, narito, ako'y gagawa ng bagong bagay, ngayon ito'y lalabas. Hindi mo ba malalaman ito? Ako'y gagawa ng daan sa ilang at ng mga ilog sa ilang. At ngayong ipinapaalala sa iyo ng Diyos ang pangakong yon, gusto ko ring imbitahan kang kumilos ayon sa iyong pananampalataya. Sabihin mo sa Kanya, ngayon din, Panginoon, salamat sa himala na paparating at hayaang sumunod ang puso mo. Hayaang ang bibig mo ay magpatuloy sa pagsambit ng kabutihan niya. Hayaang ang espiritu mo ay umasa. Hayaang ang pananampalataya mo ay muling mabuhay. Kapatid, huwag mong hayaang matapos ang sandaling ito na hindi mo sinasabi sa Diyos ang nararamdaman mo. Buksan mo ang puso mo. Buksan mo ang bibig mo. Buksan mo ang isipan mo. Dahil sa presensya niya may sagot, sa presensya niya may kapangyarihan, sa presensya niya may bagong simula. I-comment mo ngayon ng buong pananalig. Salamat Panginoon sa bagong simula. Tinanggap ko na ang himala ko. At ibahagi mo kung anong bagong bagay ang inaasahan mong gawin ng Diyos sa buhay mo upang maisama natin sa panalangin. Kung ito'y nakapagpala sa iyo, mag-subscribe ka na at tulungan mong kumalat ang mensaheng ito sa mga nangangailangan ng liwanag ng Diyos ngayon. Kapag tinanggap mo ang himala ng Diyos sa pananampalataya, hindi ibig sabihin ay tapos na ang laban. Sa totoo lang, doon pa lang nagsisimula ang tunay na paglalakad kasama niya. Dahil ang himala ay hindi lang isang sagot, ito ay isang paanyaya. Isang tawag para lumalim pa, para kilalanin siya hindi lang bilang tagapagbigay, kundi bilang Ama na nagmamahal sa iyo higit pa sa anumang bagay. Kaya't mahalaga na sa oras ng pananampalataya, hindi ka lang maghintay, matutong makinig, sapagkat maraming beses ang direksyon ng Diyos ay dumarating sa katahimikan, sa gitna ng panalangin, sa gitna ng pagsuko, sa gitna ng hindi mo inaasahan. Isang salita lang mula sa Kanya ang pwedeng magpalit ng direksyon mo. Isang bulong ng Espiritu Santo ang pwedeng magbukas ng tamang desisyon na magdadala sa iyo sa tagumpay na inihanda niya. Kaya ngayon, itahimik mo muna ang dami ng ingay sa paligid mo. Ihinto mo muna ang mga takbo ng isip mo. Tanungin mo siya, Panginoon, ano ang nais mong gawin ko? Dahil minsan, ang himala ay dumadaan sa isang hakbang ng pagsunod, gaya ni Pedro na buong gabi ng isda pero walang nakuha. Pero nang sinabi ni Jesus, ihulog mo ang lambat mo sa kabilang panig, sumunod siya kahit parang walang saysay. At sa pagsunod na iyon, napuno ang bangka niya. Ganyan din ang nais ng Diyos sa iyo ngayon. May inihahanda siyang panibagong tagpo sa buhay mo. Pero kailangang ihulog mo ang lambat mo muli. Kahit pagod ka na, kahit parang hindi mo na alam kung may darating pa. Ang utos ng Diyos ay hindi palaging may kasamang paliwanag, pero laging may kasamang layunin. Huwag mong balewalain ang maliliit na utos ng Diyos. Minsan, ang pagsunod sa maliit ay daan patungo sa malaking pagpapala. Minsan, ang tahimik na oo mo sa panalangin ay sapat para gulatin ka ng langit. Kaya maging bukas ka sa kilos niya.
Huwag mong pigilan ang sarili mong lumakad sa tubig kapag tinatawag ka na niya. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng hakbang. Ang kailangan mo lang ay ang susunod mong hakbang at ang katiyakan na kasama mo siya. Dahil sa oras na gawin mo yon, magugulat ka sa bilis ng kilos ng Diyos. Magugulat ka sa mga pintong bubukas. Magugulat ka sa kapayapaang dumarating. Sa Mateo 7:7 sinasabi, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Kaya patuloy kang kumatok, patuloy kang makinig, patuloy kang lumakad kahit hindi pa malinaw. Dahil ang Diyos na tumawag sa iyo ay Diyos din na gagabay sa iyo hanggang dulo. Ngayon, gusto kong manahimik ka sandali. Huminga ka, pikit mo ang mata mo kung gusto mo at sa puso mo sabihin mo, Panginoon, ako'y nakikinig at hayaan mong magsalita siya. I-comment mo ngayon, ako'y nakikinig Panginoon. Gawin mo akong masunurin sa iyong kalooban. At isulat mo rin kung anong desisyon o direksyon ang gusto mong ipanalangin dahil sama-sama tayong makikinig at susunod. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, ngayon ang tamang panahon dahil araw-araw may bagong mensahe ang Diyos para sa iyo. Kapag natutong makinig ang puso, sumunod ang kaluluwa. At kapag sumunod ka sa tinig ng Diyos, hindi ka maliligaw. Marami mang boses ang sumisigaw sa mundo, ang tinig niya ay nananatiling payapa, pero makapangyarihan, tahimik, pero bumabago ng buhay. Kaya ngayon, habang nanahimik ka kanina, sigurado akong may sinabi ang Diyos sa iyo. Maaring hindi pa malinaw, maaring hindi pa buo, pero nagsimula na siyang magsalita, at iyon ay sapat na. Sa panahon ng maraming kaguluhan, ang presensya ng Diyos ang ating takbuhan. Hindi mo kailangang malakas para manatili. Kailangan mo lang kumapit. Kailangan mo lang maghintay. At habang naghihintay ka, lumalalim ang ugat mo. Pinatatatag ka niya sa lugar na hindi nakikita ng iba. At sa tamang panahon, mamumunga ang lahat ng ito. Gusto kong sabihin sa iyo ngayon, hindi na sayang ang mga luhang pinakawalan mo. Hindi nawala ang oras na ginugol mo sa panalangin. Hindi walang saysay ang pananahimik mong ginamit para hanapin siya. Ang lahat ng ito ay sinuklian na niya ng presensya, ng direksyon at ng kapayapaan. At darating din ang panahon ng kasagutan. Baka hindi sa paraan na inaasahan mo, pero tiyak sa paraan na pinakakailangan mo. Sabi sa awit 37:5, ilagak mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kaniyang papangyayarihin, kaya ilagak mo na ang lahat, hayaan mong siya na ang kumilos. Ibigay mo ang kabiguan, ang takot, ang pangarap, ang kahilingan, ang buong puso mo. At kapag naibigay mo na, huminga ka ng malalim, magpahinga ka sa presensya niya dahil hindi mo kailangang kontrolin ang lahat para makita ang kilos ng langit. Sa mga oras na ito, nais kong manahimik tayong muli, hindi bilang pagtatapos kundi bilang paanyaya. Ipinapaalala ko sa iyo ngayon na hindi ito ang huli mong panalangin, hindi ito ang huling pagkakataong kikilos ang Diyos. Ito ay paunang hakbang lamang, paalala na siya ay tapat. At kapag nagsimula siya ng isang bagay sa iyo, tatapusin niya ito. Kaya habang natapos mo ang video na ito, huwag mong itigil ang pakikipag-usap sa Kanya. Magpatuloy kang lumapit araw-araw. Gawin mong ugali ang panalangin, ang pakikinig, ang pagsunod. Dahil sa bawat araw na ginagawa mo ito, mas lalalim ang ugnayan mo sa Diyos at mas lalapit ka sa kasagutang inihanda niya para sa iyo. Ngayon, bago mo isara ang video na ito, gusto kong gawin mo ang 3 bagay bilang tanda ng iyong pananampalataya. Una, mag-iwan ka ng komento na nagsasabing, sa ngalan ni Jesus, tinatanggap ko ang bagong simula. Sabihin mo rin kung anong dasal mo ngayong araw na nais mong maisama sa panalangin. Dahil binabasa natin lahat ng iyan. Pangalawa, pindutin mo ang button ng subscribe dahil araw-araw magkasama tayong lalapit sa Diyos. Sa bawat panalangin, sa bawat salita, sa bawat himalang pinaniniwalaan natin, hindi ka nag-iisa. At pangatlo,
May video na lalabas ngayon sa screen mo. Pindutin mo ito dahil ang susunod mong panalangin ay maaring maging susi sa susunod mong tagumpay. Magpapatuloy ang Diyos, magpapatuloy ang presensya niya, at magpapatuloy din ang biyayang paparating sa iyo. Magtiwala ka dahil nagsisimula na ang bago mong kwento.